Ito po ay prone cowling ng NMAX version 1 or windshield. So, ayan po ay nabasag, naghiwalay po, no? Then, dinikitan po ng mighty band. So, dito po, para makasiguro tayong matibay, ito po ay hihinangin pa gamit ang soldering iron. Ayan po, oh. Then, harap-likod po para makasiguro po tayo na hindi na po siya magkakrak ulit o bibigay yung pagkakadikit niya. After pong mahinang, ito po ay pinasadahan pa ng angle grinder. Sa paggamit po ng angle grinder ay alalay lang po, baka humapa sobra, ito'y mabutas. So, pwede naman po natin gamitan ito ng magaspang na liha. Pwede po tayong gumamit ng lihang 100 grit or 120 grit. Then, ditikatan na po natin ito ng epoxy A and B. So, ito po yung aking gagamiting adhesive, epoxy A and B. So, pag mixing lang po natin yung dalawang part po niyan, kailangan po equal part. Kung kano karami po yung epoxy A, ay ganun din pong karami yung epoxy B. So, haluin po natin siyang mabuti hanggang mag one color na po siya o pumantay po yung kulay. Gumamit lang po tayo ng dalawang paleta, yung ginagamit pang masilya. Then, iahagod po natin ito doon po sa putok o doon po sa ating hininang. Harap-likod po para makasiguro po tayong matibay ito. Bago po natin ito haguran po ng epoxy AMB, ay siguraduhin po muna nating malinis na malinis po yung ating lalagyan ng epoxy AMB. Kapag tayo po ay nag-apply ng epoxy A and B, dapat dalawang side po lalagyan natin, itong harapan at itong likod. Kasi kung ang lalagyan lang po natin ay itong likod o loob, may tendency po yung masikwat dito sa harapan at magkaroon din po yan ng putok dyan. So kaya kailangan isa-sandwich po natin para kahit sikwatin ng kabilaan ay hindi po puputok. Then, ang epoxy AMB po ay mahirap pong hagurin, lalo na kapag napakapal ang ating pahid. Ang gagawin po natin dyan, basahin lang po natin yung ating daliri ng tubig. Then, ayan, ihagurin lang po natin ang ating daliri, no? Hindi po didikit sa ating kamay yan dahil basa nga po ng tubig. So, kabilaan, hanggang sa mapantay po yan. Then, patuyin po natin ang magdamagan kasi matagal pong matuyo epoxy AMB kung iko-compare sa ibang adhesive. So, pag ito yung tuyo na po, lilihain po natin yan ng lihang 120 grit. Ayan po. Ito po yung isang buo, no? Hinati ko lang sa gitna, then i-fold natin, no? Yan. Then, kumuha po tayo ng kahoy o gumamit po tayo ng kahoy na flat, katulad po nito, or rubber. Ang sukat po niya, yan, magkasing haba po, no? Kapag ipinold po itong liha. Yan. Then, ang gagawin po natin, i-fold po natin, ipalaman po natin itong kahoy. Yan.
Then, lilihain po natin ito para pantay. So, ayan. Pwede po nating lihain to ng basare, no? O dry sanding. Pwede rin, no? Kung medyo matigas, wet sanding po natin para mas mabilis. Ang kagandahan lang po sa tuyo, kapag nililiha, ay kita natin yung kapantayan. Kapag basa po kasi hindi ganong makikita, pero mas madali pong lihain pag ito ay wet sanding. Ito, katulad po nito, babasahin ko po ng tubig. Ayan, mas madali po kasi hindi siya maninikit. So, kaya natin ginagamitan ng kahoy para pantay po siya. Kasi kung lilihain lang po natin na walang sapi, no, o walang palaman sa loob, pwede pong hindi pantay ang pagkakaliha. Maring may malalim na portion. Ito po, sigurado tayong mapapantay ang pagliliha. So, kung hindi pa rin pantay ito, mamasilyahan naman po natin ito ng body filler. Pero bago po natin ito masilyahan ng body filler, ay bubugahan po muna ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. Ayan. Subok ko na po sa plastic ang Gilder Epoxy Primer Gray. Kahit hindi na po gumamit pa ng plastic primer o PP primer. Basta lilihain lang po nating mabuti bago natin ito bugahan ng primer. Then kapag pantay na po yung epoxy NB, papasadaan na rin po ito ng lihang 120, lahat po ng surface o lahat ng bubugahan ng primer para makasiguro po tayong kapit na kapit po yung primer natin. Then lilinisin po muna siyempre bago natin bugahan ng primer. Ang first coat nga po pala ay wag natin kagad munang kakapalan. Manipis lang po muna ang buga para maganda po ang kapit at hindi po magkaroon ito ng pinholes. Then, patuyuin po natin mabuti yung primer. Then, bugahan na po natin ito ng second coat na full coat na po. Ito po ay tapos ko ng mabugahan ng second coat. Hindi ko lang po na ipakita sa video. Then, pinatuyo ko po ito ng magdamag para makasiguro po tayo na maganda po ang kapit ng primer at maging matibay. So, ito po ay papasadahan ko po ng lihang 400 grit. Ang purpose po nito ay para matanggal po yung maligasgas. Wet sanding po para maganda pong lihain. Then dito ay makikita po natin, no, may mga ilang portion na baka may dapat masilyahan. So, gagamitan po natin yan ng masilyang body filler. So, tuloy-tuloy lang po inyong panonood para makita niyo po yung tamang proseso. Kapag naisigurado na po natin na okay na yung ating pagkakaliha. So, kung may mga ilang portion na may mga damage, ayan po, mamasilyahan po natin ito ng body filler. So, ang body filler po ay 2-component system. Meron po yung kasamang hardener. So, yung color brown, yun po yung kanyang, o maroon, yun po yung kanyang hardener. So, ito po ay madaling matuyo.
Kaya magtitimpla lang po tayo ng tama lang po yung dami para sa ating paggagamitan. At kailangan ay medyo mabilis din po ang hagod natin. Baka po tayo abuti ng tuyo at ito ay masayang lamang. Then after pong mamasilyahan, ito po yung ating patutuyuin. Then lilihain po natin ito ng lihang 120 grit. So sasapinan po natin ulit o papalamanan po natin ulit ng flat na kahoy ang loob. Pwede ring rubber, no? Basta pantay po. Ang purpose po niyan ay para pantay po, no? Pumantay po siya doon sa surface na ating minasilyahan. So wet sanding din po kasi makapit po yung body filler. Pwedeng mawala po yung gaspang ng liha kapag dumikit po sa liha yung body filler. Kaya mas maganda po pag nagliha po tayo ng body filler ay atin pong basahin ito. Kapag napantay na po yung masilya, bubugan po natin ulit ito ng primer. Then, patuyin po natin ulit. Then, papasadaan po natin ulit ito ng lihang 800 grit. Then, bubugan na po natin ito ng base coat. Ang gagamitin ko pong base coat dito ay Ansal Urethane Jet Black. So, sa pagbubugaw po ng first coat, dapat po ay manipis lamang para hindi po magkaroon ng pinholes or yung tinatawag na butas-butas. Ugaliin din po natin mag-drain ng ating air compressor. Minsan po kasi ay sumasama yung tubig, no? Galing sa tangke, papunta sa ating spray gun. So, kaya po yan nagkokos misa ng butas-butas. Then, bago po natin i-second coat, mag-interval lang po tayo at least 15 minutes, no, or 15 minutes plus off. Then medyo makapal na ang ating pagbubaga or semi full coat. Then patuyuin lang po nating mabuti kung sakaling meron po tayong makitang magaspang o butlig-butlig na dapat lihain. So, papasadaan po natin ito ng lihang 1,000 grit. Ayan, wet sanding din po. Aalisin lang po natin yung mga maligasgas o yung mga butlig. Then, pagkadalihan na po natin, linisin lang po natin bago natin ito i-final coat ng base coat. After pong ma-final ng base coat, bali 3 coats po itong aking ginawa. At kung sa tingin nyo ay wala na siyang maligasgas, pwede na po natin itong bugahan ng top coat. Bali nag-interval lang po ako ng 15 minutes ulit or 15 minutes plus off. Dito po ay gumamit ako ng Gold Urethane Calcio Top Coat Clear. Bali 2 component system din po ito. Ang ratio po nito ay 3 parts ng Gold Urethane Calcio Top Coat Clear, 1 part ng Gold Urethane Catalyst, at 4 parts ng Gold Urethane Thinner. Sa pagbubaga po ng Top Coat Clear, kailangan po siguraduhin po natin na malinis po yung ating spray gun, malinis po yung ating Top Coat Clear, dahil dito po ay tuloy-tuloy lang po ang ating pagbubuga. Magpa-plus off lang po tayo o mag-i-interval ng 15 minutes bago po tayo mag-recoat. Sa pagta-top coat po ay kailangan minimum of 3 coats tayo. Mas maganda po ito kung ihigit pa tayo para ma-achieve po natin yung kintab niya. At the same time ay mas matibay po yon dahil protection po siya sa base coat. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito.
At kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.